Sa video na ito, share ko sa inyo kung sino ang mga hero na kayang makabuhat ng kakampi sa bagong meta at bagay na bagay gamitin sa mga solo game. I-share ko na din sa inyo ang mga build at emblem nila. Magbibigay ako sa inyo ng mga hero suggestion sa bawat role na bumubuhat kahit tanso pa yung kakampi. Kung sa solo game, ikay matapang, gamitin ang mga hero na ito para ikay makalamang. Paalala lamang, ang video na ito ay gabay lamang at nakadepende pa rin sa gumagamit ang magiging resulta ng laban. Number 1, kakapasok pa lang sa meta, mainit na mainit pa. Itong si Bruno, nagbabalik na kasi yung critical damage meta dahil nga pinalakas yung Husklo. Alam naman natin na kapag nag-first kill si Bruno, ang laki ng chance na magkikrit talaga ang kanyang basic attack. Kaya naman gagana ng tuloy-tuloy ang passive ng Husklo sa kanya. First item nga yung Husklo talaga dito sa kanya eh. Kahit sa mga tournament sa ibang bansa, napipik na talaga si Bruno. Ang best kakombo naman ngayon ni Bruno ay si Diggy. Nauuso na ulit yung Diggy and Bruno combo. Paalala lang ha, solo rank game ko ito ginawa at tinesting kung talaga bang effective ang mga hero na ito. At tignan nyo naman, 8 minutes mark. Sobrang taas na ng damage ni Bruno. Umaabot na ng 2,000. 3 hits lang yung kalaban. Ito nga pala ang mga recommended na item sa kanya. Siyempre, ang ipaprioritize mo dyan ay ang Husklo, Berserker's Fury at Great Dragon Spear. Ang emblem naman na ginagamit dito ngayon ay Assassin Emblem. Kailangan kasi ng movement speed ni Bruno at ito naman ang recommended ko na talent sa kanya. So yun yung history sa solo rank game. Move naman tayo sa XP lane. Usong-uso ngayon si Pakito kahit sa pro scene or sa high points pa. Sa MPL Indonesia, madalas nababan talaga itong si Pakito. Meron kasing bagong umuusong emblem set na bagay sa kanya. At ito ang fighter emblem na nakafocus sa spell bump at movement speed. Naka-quantum charge na ngayon yung mga bagong Pakito. At ang battle spell naman na uso sa kanya ay ang sprint. Sobrang likot at sobrang bilis ng Pakito kapag ganito ang emblem set. So yan, papakita ko sa inyo kahit sa pro scene, ganyan talaga yung emblem. Ito yung dating emblem set kay Pakito. Pwede mo pa rin naman itong gamitin, goods pa rin naman. Pero yun nga, kung gagayahin mo yung mga pro, solid na solid ang quantum charge tapos sprint dito sa kanya. Ito naman ang nauusong item sa kanya. Ang lakas ni Pakito. Ito yung match history ko sa solo. Next naman natin sa XP lane pa rin si Edith. Dahil nga critical damage na yung uso ngayon, konti na lang yung mga kayang maka-takedown sa kanya. Kahit sa pro scene sa ibang bansa, madalas ipik itong si Edith as XP lane. Ito naman ang nauusong emblem ngayon kay Edith. Tank emblem na naka-quantum charge, Brave Smite, or Focusing Mark. Depende sa inyo kung anong trip nyong gamitin sa tatlong yan. Madalas din i-pick si Edith sa high rank ngayon at minsan pina-priority pick pa. Kapag kasi may full stack ka tapos nag-ultimate ka, talaga namang magtatakbuhan na lang talaga yung mga kalaban sa'yo. Kaya naman kahit solo ka lang, kayang-kaya mong makabuhat kung si Edith ang gamit mo. Siyempre alam naman natin yung item, depende sa kalaban kung anong tang item ang iyong ibibuild. Tapos kung gusto mong mas malakas na damage, pwede kang mag Feather of Heaven. So ito yung endgame result para makita nyo na solo talaga. Sa mga roamer naman tayo, number 1 na dyan si Natalia. Dahil nga binago yung skill niya, kayang-kaya niya namang bully sa early game pa lang. Minsan kasi kahit open na si Natalia, hindi pa pinipik at minsan hindi rin nababan. Lalo na kapag legend saka epic. Kaya kung ikaw nanonood ka ngayon, wag mo nang palagpasin ang pagkakataon. Shoutout nga pala sa kalaban ko, sabi hindi raw ako nagsosolo. Sino naman nagsabi sa'yo? Nagsosolo kaya ako, lalo na kapag may tinetest na hero. Ito nga win rate ko kadalasan dyan solo. So ito na ulit yung match result para makita nyo. Pangalawa sa mga roamer na kayang bumuhat, etong si Kadita syempre hindi pa rin nawawala yan. Kahit mag-isa kayang maka-takedown yan, level 4 pa lang. Basta kailangan mo lang ng tamang positioning. Ito nga pala yung emblem at item na kadalasang ginagamit ng mga pro.
halos palagi ding nababan si Kadita. Kaya kapag na-open, kuhanin nyo na. Ito na ulit yung match result. Move naman tayo sa mid laner. Nangunguna pa rin si Valentina, Eve, at Novaria. Sila pa rin yung mga laging ginagamit as mid laner. Lalong-lalo na si Valentina dahil may crowd control na, mobility tapos may sustainability pa. Kaya ding makabuhat ng mage na ito. Huwag ka lang talagang mamalasin sa kakampi. Kasi kahit anong galing mo, kung ikaw ay solo player tapos nagkamali ka ng galaw, pwedeng-pwede ka kagad matalo sa isang iglap lang. Yun yung katotohanan. Pero yun nga, ito yung kadalasang ginagamit ng mga pro. Ito yung match history ko. Wasak ang win streak. Sa jungle naman, marami kang pagpipilian. Pwede kang mag-Ling, Martis, Lancelot, Hellcurt, Predrin. Depende sa trip mo. Halos walang nagbago na meta sa jungler. Halos yun at yun pa rin. Sana may napulot tayong aral sa video na ito. Laging tatandaan, piliin mo pa rin yung hero kung saan ka komportable. Dahil ang mga sinabi ko ay gabay lang. Maraming salamat sa panonood, and to God be the glory.